Kaya pala si Digong nung nakaraan, sabi niya sa mga kasundaluhan, kaya niyo ba? Patagalin pa ninyo sa posisyon si Marcos, i-addict yan. Akala niya siguro, maniniwala ang mga sundalo sa kanya. Hindi niya iniisip na, bakit siya pakinggan ng mga sundalo? Sundalo ang nagpapasahod si Marcos, hindi si Digong. At saka akala siguro ni Digong, hindi alam ng kapulisan at kasundaluhan na tinaasan ang sahod nila at dinoble. Ang akala ni Digong, siya ang may gawa nun. Lulo mo Digong, ang may gawa doon, ang may akda doon, si Trillanes. Batas ni Trillanes na pataasin ang sahod ng pulis at sundalo. Walang kinalaman si Digong Ulyanin doon. Hindi si Digong ang dahilan kaya tumaas ang sahod ng pulis at sundalo nung panahon niya. Batas ni Trillanes yun. Hindi kayo mahihiya. Tapos sasabihin nila, si Trillanes daw, buang, gawa-gawa imbento. Hindi mo iniisip, Digong, dahil kay Trillanes na isa batas na dublihin ang sahod ng pulis at sundalo. Walang kinalaman si Digong doon. Di ba? Tapos anong pinapakalat ni Digong? Si Trillanes, chismoso. Si Trillanes, buang. Ba't hindi niya mapakulong noon? Kasi totoo lahat ang sinabi ni Trillanes. Mas naniniwala ako kay Trillanes kaysa kay Digong. Bakit? Si Trillanes, lahat ng nilabas ni Trillanes sa bunganga niya, totoo kasi hindi siya napakulong. Si Digong ngayon, sabi ni Digong nung tumakbo pagka-Pangulo noong 2016, kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Bakit hanggang 6 years? Bumaba na lang siya sa pwesto, ang droga buhay pa rin. Di ba? Kapag ako binoto, bahid luha, halikwatawat, 3 to 6 months, ubos ang droga. Umabot na lang ng 6 years, natanggal na lang sa pwesto pagka-presidente, ang droga buhay pa rin. Nasaan yung 3 to 6 months? Di ba nabudol kayo? Paano maubos ang droga kung ang anak at manugang drug smuggler? Di ba? 3 to 6 months kapag ako nanalo, ubos ang droga. Puki ng ina, ang droga hanggang ngayon buhay pa. Budol kay ni Digong. Paano maubos kung anak niya, manugang niya, smuggler? Di ba, Michael Yang? Meron ako ibulgar sa inyo, hindi pa binalita ng ABS-CBN to, GMA at TV5. Only in the Philippines, Michael Yang pure Chinese pero may mall sa Davao. Bakit nakapagpatayo ng mall si Michael Yang sa Davao na hindi naman siya Pinoy? Hindi nyo alam. Kasi DDS nga kayo, bobo. Mga DDS, pakisagot. Bakit nagkaroon ng mall si Michael Yang sa Davao? Di ba nasa saligang batas? Nasa Philippine Constitution na kapag ikaw foreigner, bawal ka magtayo ng negosyo ng hindi ka-residente sa Pilipinas. Diba? Ano na mga DDS? Walang maisagot. Puro na lang ransararan. Adikto. Wala kayong maisagot kasi ang bobobo ninyo. Kapag nag-idolize kayo ng tao, alamin nyo yung background. Kasi pag sinigawan kayo ng kalaban ng taong in-idolize nyo, hindi nyo masagot, magmukha kayong tanga. Ano mga DDS? May utak pa ba kayo? Ang hirap alam niyo mga DDS kung may mga anak kayo na babae na minor de edad, ilaygit nyo na kasi pag nakantot yan, mabubuntis, dadami kayong bobo. Diba? Kwento mo sa pagong, mass report ka pa, mass report. Di tatalab sa akin yan. Di ba kayo nagtaka? Yung mga DDS vlogger, hindi na lumalabas sa TikTok. Powerful si BBM. Ito pa ang pangalawa. Bukod kay Sara, nako, masaktan kayo nito. Bukod kay Sara, yung tatay niya, si Bongo si Bato.
may kakaharaping kaso at nasa DOJ na ngayon. Alam nyo, nung nalaman ni Digong na meron silang kaso ni Bato, ni Bongo, ni Oscar Albayalde, alam nyo ang ginawa ni Digong? Nanghingi ng presidential immunity. Putang ina, paano ka manghihingi ng presidential immunity na hindi ka naman presidente? Diba? Bakit presidente ka pa ba para manghingi ka ng presidential immunity? Ala, ang lakas ng loob ni Digong nanghihingi ng presidential immunity kasi baka matulad ito kay Gloria Arroyo na pagdating sa malapit ng makulong nagkakabracket na yung leeg. 'Di ba? Ang lakas ng loob manghingi ng presidential immunity. Yung lolo digs nyo. Nanghihingi, humihirit. Humihirit ng presidential immunity. Ay, Diyos mio, Marimar, nakakahiya po ito. Kasi alam naman kasi niya sa sarili niya na makukulong siya. Para hindi siya papupuntahin sa korte, para hindi siya humarap sa DOJ, humihingi siya ng presidential immunity. Ito presidential immunity only applies to sitting president. Hindi naman na nakaupo si Digong bilang presidente. Diba? Former Philippine President Rodrigo Duterte attends a Senate probe on drug on war during this administration on Manila, October 20, 2024. Former Philippine President Rodrigo Duterte strongly defend his deadly drug war as he testified October 28 Senate probe that crackdown. Ngayon, humihingi ng presidential immunity. Bakit ang lakas ng loob manghingi ng presidential immunity? Bakit presidente pa ba siya? Kaya pala, actually ito aminin nyo mga DDS, yung Tatay Diggs ninyo, giango-ango na. Alam niyo ibig sabihin ng giango-ango na? Ulyanin na. Yung Tatay Digong ninyo, ulyanin na. Di ba? Bakit? Nanghihingi ng presidential immunity, hindi naman na siya presidente. Saan siya kumukuha ng kakapalan ng mukha? Di ba? Di ba? Humihingi ng presidential immunity. Sinagot siya ng DOJ ngayon. Pupwede lang po humihingi ng presidential immunity ay yung presidente na nakaupo ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos. Si Duterte, paano mapunta sa presidential immunity? Hindi naman na siya presidente. Di ba? Di ba? Joseph Navarro, mo kung utusan. Di ba? Harapin mo si tatay ng face to face. Tangina niya, sampalin ko pa ng titiin si Duterte. A presidential immunity from suit does not apply to past president. Nakakahiya to. Di ba? Isipin ninyo, mga DDS, presidente ka noon. Wala ka na sa posisyon. Ngayon na may kakaharapin kang kaso na makukulong ka na, ang idadahilan mo may sakit ka. Yeah? Ang idadahilan niya may sakit siya. Alam niyo yung ginawa na ni Gloria Arroyo yan. Hindi na bulag ang tao. Hindi na tanga ang Pilipino. Alam na ng Pilipino kung anong style ng mga politician. Tignan niyo yung nakulong yung sa pidap-pidap, yeah? Si Bong Revilla, si Enrile, si Jinggoy. Nakukulong, araw-araw sinusugod sa ospital. Hospital arrest. Bakit? Ayaw makulong, araw-araw nagpapakulong sa ospital. Di ba? Style ng mga politisyang bulok 'yan. Mga DDS, huwag kayong masaktan. Yung Tatay Digong nyo, tanggap na kasi. At hindi lahat ng sinasabi ni Digong hindi lahat ng sinasabi ni Digong ay joke. Kasi lahat ng sinabi niya sa Senado at sa Kongreso, naka-record po yun. Sinabi ni Digong, totoo yan. Nagpagawa ako ng death squad, nagpagawa ako ng EGK. Ginawang testig, ginawang ebidensya na mismong lumabas sa bunganga niya. Ayun yung kadahilanan na makakasuhan siya. Kasalay. Sabi pa nga ni Bongo, mukha ba akong kriminal? Di ba? Mukha ba akong kriminal? Di ba? Queen TV Vlogs. Sabi ni Bongo, itong mukhang to, kriminal ba to? Di ba meron tayo sa batas na kapag ni-raid ang isang lugar at nakitaan na may shabu, 5 meters away, na nakita ka sa ni-raid na lugar, damay ka. Si Bongo pa araw-araw kasama ni Digong. Talagang madamay siya. Di ba? Pwede naman hindi siya madamay, pero siya yung witness. Di ba? Siya ang magtestigo. Siya ang magtestigo. Na
Oo, wag niyo kong isali, pero ako ang magtestigo na si Digong inutos niya yan. Di ba? Baka isa ka sa nakalista sa tukhang. Sa tingin niyo may tutukhang pa ba? Ha? Sa tingin niyo may tutukhang pa ba? Lahat. Yung tukhang-tukhang na sinasabi ninyo, scam yun. Bawat pulis na may mapatay, may bayad yun. Eh, huwag niyong papilitan na tukhang-tukhang yung ginawa ni Digong, tukhang-tukhang nakabuti sa bayan. Mali kayo. Bawat pulis na makapatay, di umano ng adik. Utos yun ng drug lord. Patayin mo to, hindi nag-remit. Bayaran kita. Diba? Yun ang katotohanan. Scam yung tukhang-tukhang. Bakit? Sure ba kayo sa 30,000 na tinukhang lahat yun adik? Diba? Huwag kayong tanga, mga DDS. Bias media kasi pinapanood nyo. Bakit? Ano bang media pinapanood nyo? Si Banat Bay? SMNI? Ano pinapanood nyo? Sino? Mga vlogger ng DDS? Pag vlogger ng DDS, hindi bias. Pag ABS-CBN, GMA, TV5, bias. Hindi na kami naniniwala sa mga vlogger nyo. Yung tandaan ninyo. Diba? Pag nanood ka sa ABS, pag nanood ka sa GMA, pag nanood ka sa TV5, bias. Pero pag nanood kayo sa DDS vlogger na bayaran, hindi sila bias. Tangina nyo. Pasensya na, nagmura ko ha. Bias media daw ang pinanood ko. Ito. Yung DDS vlogger ni Digong, mga DDS vlogger dyan, sabihin nyo ngayon na bakit ko sinabing bias yan. Alam nyo kung bakit ko sinabi yung mga DDS vlogger na bias sila? Una, bakit hindi nila binablog na si Sara at ang asawa ni Sara wala na? Sasabihin nyo ngayon, hindi bias ang mga DDS vlogger? Sinong DDS vlogger na nood sa akin ngayon dyan? Kung talagang hindi bias yung mga DDS vlogger na yan, DDS vlogger na nga, sasabihin pang hindi bias. Diba? Kung hindi bias at totoong magbalita yung DDS vlogger ni Digong, bakit ni minsan hindi nila pinaalam na si Sara Duterte at asawa niya ay wala na? Diba? Gal na kay nilinlang ni Sara, naniniwala pa rin kayo. Bakit naghiwalay si Carpio at si asawa at si Sara? Anong? Dahil kay Claudine Barreto. Diba? Alam nyo yan? Hindi, kasi DDS kayo, bobo kayo. Niloloko kayo ng mga dutae. Ito walang bias to. Bakit? DDS vlogger ba ako? Pwede naman i-report yan. I-report mo, Ming Official. I-report mo kung tatalab yung report mo. Inggit ka lang, Ming Official, kaya wala kang subscribers, wala kang viewers. Diba? Sabihin ninyo, i-report. Bakit? Wala kang subscribers, wala kang viewers. Tanga ka kasi. Pangit ka mag-vlog. Sinong manonood sa'yo kung ang content mo naglalaba? Mabuti na lang kung kamukha ka ni Ibana, malaki suso, panuurin ka. Wala kang ang suso, naglalaba ka pa, nagbablog ka pa. Huwag ka nang mag-vlog, wala kang viewers. Useless, sayang lang load mo. Tapos sasabihin mo, i-report yung channel ko. I-report mo, wala akong pakialam, marami akong pera. Kaya kong gumawa ng channel, bukas na bukas. Ba't ako mapipikon? Kayo ang pikon. Tanggapin nyo na si Digong ulyanin. Nung nalaman ni Digong na ang kaso niya patong-patong kasama si Go, kasama si Bato, kasama si Oscar Albayalde, nanghingi ng presidential immunity. Bakit manghingi ka ng presidential immunity? Hindi na ikaw ang presidente ng Pilipinas. Di ba? Baka ang nasa isip ni Digong, baka ang nasa isip ni Digong, ako pa rin yung presidente. Ako pa rin yung susundin ng mga tao. Poke ng ina mo, Digong, pa nakita kita, paluin ko martilyo ulo mo.